andam na kita sa pagpamati sa tulong sa Ginoo. Pamaya itong lahi ng hindi ko mapagsunat, kanina sa simbahan, mapil ka sa pagsimba, mapil ka sa pagdaig, mapil ka sa pagkanta, pag-awit, spiritual songs, mga himno, o nag-awit ka mapagsunan, tungkol kay nagsimba ka sa atong buhay ng Diyos. Okay, ang dawa, pagsunan, atong isentro ang atong panahon karon diha sa atong topic, subject about anointing. Di mo. Okay, nagkana panahon na kaisunan na supad sa atong pag-alaga sa Ginoo. Makapatid kita ang pulong nimo. Di ba? O doon na nato pakiksunan niya sa malatang sulatan. Kano sa mga ikaw dihugan? Kano sa mga kailan ba din mo siya na dinihugan? Huwag pa siya dihugi. So pinagi sa atong series study about migration. Anointing is one of the migration, topic about migration. So, mga kaisunan, atong isputan sa mga Diyos, o kini atong series study, hindi mo human kung pipila ka mga Domingo, kung kapat din pila ka mga adlaw, pila ka simana, o pila ka bulan na mensunan ang atong pagkatunan about anointing. So, hindi adlaw, atong tunan kung sa isang cup, kung yun sa paghibo, ang dihog. Subuhan na to ang orihinal na pulong mag-isunan ang itawag anointing. Ikuha ka na siya sa Old Testament. Ang kinihugan na tao sa Old Testament, natural din niya lana. Sa New Testament, dili ka nito makita ang natural na lana. Oo. Because the Holy Spirit, ang Balang Espiritu, nag-symbolize na siya sa lana. Kamao ang ihog koneksyon. So, kano sa mga maghibalo na ikaw hinihugan? Kano sa mga maghibalo na ikaw may hihog? Kung mag-ampo ka na, ano na yung hinihugan? Diba? Sa atong pag-awit, sa atong pagtudlo, sa atong sayaw, sa atong pagpanuti, sa ating mga kaisunan, nag-ampo ka tihog. Naman kaisunan, sumala sa pagtuon sa inyong mga mga kaisunan, bisan pag di ka mo ampo tihog. Pero kung naghimo ka sa saktong pumagi sa paghimo, mag-kaisunan, tinihugan ka. Amen. Mag-kaisunan, tunan na ito, mag-kaisunan. May bisan pag sige ka yaw-yaw, mag-ako, dihugi ko, Lord, dihugi ko. Kunya, wag ka musunod sa procedure sa balang sulatan, hindi ka ihugan. Hindi ka mong tayo mag-kaisunan, wow na ito, mag-kaisunan ang Exodus chapter 30, verse 22 to 25. Pakita na ito din yung kaisunan. Introduction pa rin, no? Hindi ko pa na isgot kung sa ito sa kanya. Atong isgutan sa anointing. Lagot pa si Jehovah nagsulti ng Moises. So, diigikan ang dihog, ikan kang Jehovah. Diigikan ang dihog, ikan sa Diyos. So, wala dihog, ikan sa tao. Okay. Lagot pa si Jehovah nagsulti ng Moses na nag-ingon, magkuha ka usap kong labing mahal na panakot. So, ang dihog sa Old Testament, ang kaisunan, labing mahal. Precious. So, di pwede ka ang dihog sa Ginoo, di pwede ka itong pinakabarato. Ang dihog sa Ginoo, pinakamahal. Pinakamahal na panakot sa mira na nag-agay ay 5 kasiklo.
kung usa ka kanila nga mahumot nga katunga sa maong kidaghanon mao ang mga kagatos kung alin ang kasiklo ato na isudan niya explain ito niya ug sa kalamo nga mahumot turuhan kagatos ug kalimhan kung ang kasya 5 kagatos pinasubay sa siklo sa balaang ulianan kung sa lana sa ulipo usa ka hin kung buhaton mo kini nga lana. Okay? Kung buhaton mo kini nga lana kisa nagsulti Ginoo ang Dios kisa gisuko si Moises paghimo kag lana. Okay? Ganito. Nga balaman nga itdiniho nga humot nga binuhan sumala sa kahibalo sa magtumuhan sa mga humot kung kini mamahimo nga lana nga balaan nga itdiniho. So, kung tanaw ni mo mga kaisunan, doon na siya ay procedure sa paghimo o lana para siya dinugan. So, dito na kayo basta-basta ang pagsunod ni mo sa Ginoo na kanang pulong anointed. May nga anointed po siya, di ba? Grabe ka dinihugan siya. So, ito na yung mga procedure na kaisunan o na kinagawag o the components of the anointing oil. What are the components of the anointing oil? Ano itong components? A part, or a portion, or a section. Ikan ka na siya sa usa ka kahoy na ginawag o mera. Kaya ikadawag gitawag siya cinnamon, sunod gitawag siya kalamus, sunod gitawag siya kasya. Dili na sa atong kahoy nga kasya, kasya, o ikalima, olive oil. Saan ba, nagsubo ang Ginoo sa 5 ka mga ingredients. 5 ka ingredients aron mahimo ang balaan na itdiniho. Okay, nasabtan ba? Now, pera o pera sa Bisaya pa, at bitter, gum, raisin. Kung saan kini kapain na resin from the shrubby tree native to Arabia and East Africa. Ang sa pagtinima ka eksunan, kining mapait na gum na siya. Tagok, no? Tagok sa usang kahoy. Ang mga properties ni mga eksunan, doon na siya ginawa ang antiseptic. Itong gum na kaisunan, antiseptic na siya. Kill germs. So, pagpatay kini siya sa mga germs. Stimulant. Tonic. Kung siya mahumot. Dili lang kayo sa pagpatay ng mga germs, kundi mahumot na siya. Preservative. Used in embalming. Sa unang panahon, na-discover na kung saan pag-imbasma sa tao na namatay. Diba? Sunod, itawag din siya o analgesic. Kung ibasabot din yung magkaisunan, pain relief o pain reliever. So kung ang sa katao niya ito, ibati niya na sakit ang niya ulo, sakit niya lawas, maghaplas na siya, hindi tinawag o care. So, nung kinitawag ko, astringent. So, ano yung astringent? Contrast body tissues, thereby imaging plain. Kung doon kasama niya, usok ang dugo, hit-hit lang ng gum sa mera, pupunta ang agas sa dugo. So, inana ka epektibo ang unang component sa paghimo o
ihog mga kaigsunan. Daghan kay siya na himuan sa kinabuhi sa tao. And number two, pagkali hindi mga kaigsunan sa point na pagdini, Jesus refused the mayor as this would have prevented him from shedding his blood for our sin. Si Jesus, wag din siya magpahaplas sa pera. Pero man, kaya hindi siya gusto, kaya ang matutpas pala ang kasulatan, iyang ipaakas sa pagbuhagay, iyang dugo, aron ang iyang dugo, kung iakas siyang lawas, ito'y magahidlo sa ato mga kasalanan at kalabasan. Nakot yung sagot niya mga kaigsunan, ang mira, mga kaigsunan, ang mira sa Bisaya pa, na kung kayo katabang sa paghipo o ihog. Number two, cinnamon. Kung sabi ng cinnamon, mga kaigsunan, inner bark of the tree. Panit na siya sa kahoy, kung magbubuhat ang kahoy niya, pabunin mo ang iyang panit, na nagkailangan sa panit mo tayo kuskuson. Kuskuson ko siya, kitawag o cinnamon tree native in tropical Africa. Ang himawon din yung mga kaigsunan, kung himawon o mga spice. Saan yung spice? Lamas. And carminative used to relieve flatulence. Kita na tawag sa ni flatulence. Kanan ay mga tao niya ito, mga doktor, mugawin sila sa cinnamon. Katulabi na itong nagputol ang diyan. Diba? Nagputol ang diyan. Ang plasa na ito, ang mugawas ng hangin. Asa pa bawas ay magputol ang tao. Diba? Maayo siya. Hindi ginawag o cinnamon. Ikalawang component mga kaigsunan, ginawag siya kalamos. Jadi kalamos mga kaigsunan, aromatic root used in the anointing oil for its aroma. Ini kalamos mga kaigsunan, dihaan siya sa gaon, sa usang kahoy, o niya, katong gamot niya ito, gitawag ko siya aromatic root mga kaigsunan, humot kaayo ang inahang gamot. Kung punto niya, himuon ng perfume. Mo ito'y isakol pagkahimuon o anointing oil. Ikaw mga kaigsunan, hindi tawag kong kasya. Di akasya, kasya. The tropical leguminous plant, the leaflets of this plant constitute drug called senna, used as purgative. Ikamit kini para sa pagpurga. Pagpurga, no? Hindi na mga kaigsunan, ang ikalima, giniginawa ko olive oil. Alam mo, nasa oil mga kaigsunan. Ang olive oil, oil product of grinding olives in an olive press. As a symbol of life and spiritual nourishment used for cooking, treatment of wounds, and consecration of priests. Mga kaigsunan, giniliman ka mga components, mga kaigsunan. I-extracto, pupunto, doon na ito siya yung mga i-add ito o mga machine. Ang magbuhat na itong iyahang duga mga kaigsunan. Kung sa ulang ito, isapon sa olive oil, aron himuon ka itong gitawag o spiritual nourishment. Ang buwan ito, niya kahimo ito siya dinihugan. O ang mga pari niya ito, o ang mga hari, o ang mga sundalo niya ito panahon na nag-alagad sa Ginoo, bukbuan sila sa gitawag o anointing
oil. Dili basta-basta magkaigsunan. Matipas atong ibasa ang teksto kaniya sa Exodo nga ang paghimo sa oil pinakamahal. Sa ato pa rin mga kaigsunan, once nga tao dihugan sa kanang dinihog mga kaigsunan, dili siya ordinaryo nga lana, kundi dihugan siya sa tanan mga ingredients dito na makatambal kini siya sa sulod ug lawas sa sulod ug sa gawas sa tao. Kung mabubuan sa aning mamlada mga kaigsunan, mamaayo ang iyang lawas. Dili na kay mamaayo ang iyang lawas, mamaayo ang iyang espiritual nga kay ang buwan nato itawag siya dinihugan sa Dios. Okay, all vessels in the tabernacle have to be anointed before use. Ang tanan nga gamit dito sa simbahan, dito sa templo, kinahanglan bubuan ko sa oil, sa lana, sa 5 ka components. Yan buwan sa mga pastor, mga pare, mga eskriba, o niya, tanang gamit sa simbahan, hinihugan ko siya. Namun ipasabot din mga kaigsunan, vessels symbolize born again believers. Kani nga maong mga vessels kanang panuglanan nag-symbolize na siya mga kaigsunan sa born again believers. Kung born again ka mga kaigsunan ni adlaw karon, symbolize ka niya itong gitawag o panuglanan diha sa simbahan sa balay sa Diyos. Kung ikaw panuglanan, bukan ka sa Diyos, kinahanglan dihugan ka. Kaya kung dili ka dihugan mga kaigsunan, doon ay inyong titihi gawa kay nalipay diha sa paglalagad sa Ginoo. Amen. Ano? Ang mga tao na dinihugan sa Diyos, ang mga utang na dinihugan sa Diyos mga kaigsunan, doon na sila kalipay. Amen. Yes. Diba? Tama. Mga tao na dinihugan sa Diyos, mga kaigsunan, bisan mapuno na siya sa mga magsulay, bisan mapuno na siya sa daghan kayong kalisod, bisan mapuno na siya daghan kayong mga VIP ay mga paglutos na niya ang kalipay kung kay dinihugan na siya sa Ginoo. So, dapat masakta na po karoon, mga kaigsunan, dinihugan mo ka sa Ginoo. Diba? Amen. Masakta na po karoon, nailan na po karoon, kawa din dinihugin. Ganun na, sa Biblia mga kaigsunan, kinsao, talus ang tao, kung nagpalihog maka, kaysa New Testament, dili naman ang pari o ang pastor. Sa New Testament mga kaigsunan, dili naman ordinaryong oil, kundi lana, kundi ang lana sa malaang Espiritu Amen. Santo. Amen. Tama. Amen. Hallelujah. Padayon ka kaigsunan. Well, what were the rules governing its use? Pati mga kaigsunan, it was to be used exclusively for the Lord. Ini yung maong dihog mga kaigsunan para lang yun sa Ginoo. Di sama sa tao nga sukarol, yun, Ginoo, na makapuno ko tayo kung manok. Makampo siya na makapuno yung manok. Hindi na dihogan sa Ginoo. Sugal mo na, di ba? So, na ang imong kinabuhi mga kaigsunan, mababas ka sa Ginoo, mapanalingin ka sa Ginoo, kung ikaw kaptangan sa Diyos. Kung kaptangan ka sa Diyos, kailangan ka dihugan. Okay. Now, it's manufacture for any other purpose was forbidden. Now, yung dinihog mga kaigsunan, i-manufacture ka na siya sa dili paglihog, pinadili na siya because it was forbidden to use
eat apart strangers. Ginadilit alam sa mga lumalangyaw. Kung sa mga strangers to the Lord, mga tao na mga lakad sa Ginoo. Ako masama na malakad sa lahat ng mga persona. Puno kwento 2:14, ang tao nga kalibutanon, gitawag siya o kalibutanon. Ang tao nga kalibutanon, dili magkadawat sa mga igatudlo sa Espiritu. Right? Amen. Sa Dios. Kay alam kaniya kini binuang. O siya dili aral makasabot ni ini tungod kay kini ugod kinahanglan man pagadto karon sa espirituhanon nga paagi. Sa to ba ang mga kalibutanon, mga tao nga wa mga lakad gitawag na siya o kinakalibutan worldly. Ang mga worldly nga mga tao, mga isunan, dili siya makadawat sa digong sa Diyos. Hello? Way ihog sa mga tao mga lakad. Way ihog sa mga tao nga magkasasaran. Way ihog sa mga tao nga mga layo sa Ginoo. Now, karong mag-aksyonan, ang Biblia nagtuturo ka na ko, doon na gitawag of levels of anointing. In the Bible, there are 3 levels of anointing. Pero sa mga natin siya mag-aksyonan, ano sa ba ikaw kinihugan? Una, ang pangutanan karon na tao ka ba sa na-born again ka na ba? Kaya kung wag ka ma-born again, mga kaisunan, sa unang level, wag ka makasinati sa libo sa Diyos. Amen. Amen. Amen? May kuna, hindi ko ka na maday ko niya. May kuna, may na maday ko, masama ko na nagkasulatan mga kaisunan. New birth. Sa diha na dapat ko ka diha sa Ginoo mga kaisunan. Dihugan ka sa Diyos. Hello? Katong manang born again, mga kaisunan. Hindi kasunod sa simbahan. Dinihugan sa Diyos. Roma 8:9. Apan kamo wala diha sa unod. Unod nun. Hinunuan, anaa kamo sa Espiritu. Kada Espiritu diha mga kaisunan, Espiritu, dili na siya small e. Dili na siya small e, kundi capital E. Amen. Okay? Espiritu ka na sa Diyos. Amen. Pero small e, Espiritu lang sa tao. Espiritu sa Diyos na nagpuyo diha sulod ninyo. Okay? Wala kamo sa unod, kundi kamo anaa sa Espiritu sa Diyos na nagpuyo diha sa sulod ninyo. Okay, masabot na, sa diha na imong pag-born again ka, ibiyahin mo imong sala, imong talikdan ang pagpapasala, kunya musulod ka sa Ginoo, kunya mangalangkan ka ng Maria, ang Espiritu sa Diyos, musunod diha nimo. Amen. Musulod diha nimo, ang wala makabaton sa Espiritu ni Kristo, dili iyan gusto. Salamat sa Ginoo, born again ka na. Kaya ang Espiritu ni Kristo, nagpuyo man sa sulod nimo. Amen. Salamat, Lord. Unang level, sa dihog sa Ginoo, sa imong kinabuhi. Unang level, na ikaw gimanag-iya sa Ginoo. Kaya ang tanan ng mga butang iya sa Diyos, kaya ang tanan ng mga kaptanan sa Diyos, ay kaptanan ka sa Diyos, kinahanglan na dinihugan ka sa Diyos. Amen. At kung dili ka dinihugan sa Diyos, sa Espiritu sa Diyos, dili ka yan ay Kristo. Amen. Amen. Muna siya ang kaisunan na
siya ginawa sa sunod sa akong ginabuhi, ginibugan ka na siya sa balang, sa lana, sa Espiritu sa Diyos. Ang buti pasabot din the absence of the Spirit in a person represents an unsaved state. I-translate ka na siya mga. The absence of the Spirit in a person represents an unsaved state. At kung absent, wala niya ang Espiritu sa Diyos na represent ka to na dili siya luwas. Sa ito pa, ang hinungdan na gitawag ka luwas na mga kaisunan tungkol na gibuyan ka sa Espiritu sa Diyos. Buti masabot din Okay. Now, secondly, kung kanuhang level sa atong kinabuhi, kasagaran na to, daghan na to din mga kaisunan, wag pag yun makadawat din. Amen. Tama. Kristohanon na siya? Kristohanon. Ginihugan ba siya? Yes, ginihugan siya. Kay sa diha nga, binawat siya sa Ginoo, ang Espiritu sa Diyos ng puyon ba niya? Ikaduha, baptism in the Holy Spirit. Baptism in the Holy Spirit. Sa Biblia mga kaisunan, doon na kitawag o baptism in water. Baptismo sa tubig. Dapat kitawag o baptismo sa Malaang Espiritu. Acts 1:8. Apat kamo nakadawat Ginoon o gahong sa diha ng kakunsanan na kamo sa Espiritu Santo. O kamo mao niya ang akong mga saksi sa Jerusalem o sa tibok Judea o sa Samaria o hangtod sa kinadumian sa Israel. Kung sa inyo din mga kaisunan, apat kamo magadawat Hinoon o gahong. Baptism in the Holy Spirit is the power for service. Power. The home sa pag-alagad. Kristohanon siya, born again siya, una ginihuman siya, gipuiran siya sa Espiritu sa Diyos. Ang mga apostoles niya ito, si Pedro, si Juan, sa wala pa sila wala may baptism of the Holy Spirit, talawan mo sila kayo. Diba? Ano mo sila kayo? Acts chapter 2, sa diha na ikunsaran sila sa Malang Espiritu, dinihugan sila sa Malang Espiritu, pinagi sa bautismo sa Malang Espiritu, sila nagmaisugon. Nagmaisugon. Nga makaingon magkakaisunan, kay ang tao nga nakadawat siya sa bautismo sa Malang Espiritu, may sugon sa kayo. Kung sa inyo sa Malang Kasulatan, Acts 1:8, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Kung kamo magkadawat Hinoon o gahom, sa diha pagkakunsaran kamo sa Espiritu Santo. Hello? Amen. Okay. Acts 19:3-6, kung siya nakutana kanila, nagto ba din ay sa unsa ang pagmutismo na ninyo? Sila gitubal ngadto sa bautismo ni Juan. Kung si Pablo mayon, si Juan ang bautismo sa Panginoong Sol na nag-aabda sa katawhan sa pagsalin niya itong maabot sa ulang kaniya. Nasa ato pa kang Hesus. O sa ilang pagkatulog niini, sila ipagtismuhan sa ngalan ni Hesus. O sa nakakandungan na sila ni Pablo sa iyahang mga gamot, ang Espiritu Santo bikunsan kanila. Kung sila na nagapanulti sa laking ng mga pinulungan o na naghimok mga propesya. When Apostle Paul laid his hands unto them,
Then the Holy Spirit, ang balaang Espiritu mga kaigsunan, may unsan na ito kanila kung sila na nagpapanulti kung lalaki nagkalalaki mga pinulungan. Ang buti punto din mga kaigsunan, sila na magdiskuhan sa balaang Espiritu Santo. Ang sign na ikaw na magdiskuhan sa balaang Espiritu Santo, magpapanulti ka sa naglalaki pulong o mga pinulungan ng mga kaigsunan. Sa dihang na magkasulti na ikaw sa naglalaki mga pinulungan, mga kaigsunan, inihugan ka, nagalan ng kahong sa Diyos sa pag-alagan. But ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and you will be witnesses. Mahimo kang magkasaksi sa Jerusalem, sa Samaria, in all Judea, sa tanang probinsya sa Judea, o hangtod na kinadumyan sa iyong naman. Nanganakay kahong, nanganakay kaisog sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kaya kita mga taong ginihugan sa Ginoo, mga Kristohan na ginihugan sa Ginoo, di mahantok na buwalik sa gawas. Amen. Yeah? Yeah? Sulay ko na, sakay ng jeep ko niya, magsubon di ka buwalik. Mga ba? Ngunit, sakay ka buwan, sakay ka bus, pagkabot din mo ko, pagkanihan, pagkabot mo kagayan, pagkabot mo putuan, mag-eksunan, dahil mga tao na nakasakay ha. Buha na yung niya, sakay kayo, wali kayo. Mga babae, mga anak, mga lalaki, mga bata, mag-eksunan. Ganahan ng mga tikin na di magbalik. Pero di na kukunahan kayo, kukuha na kumabalik, kukuha na eksibot. Sorry ito. Wala mo rin ito ganahan. Pero magbalik mo kayo sa mga okay tayo. Amen. Kaisok mo kini magbalik. Sulit ka mo nagsundan. Magbalik sa isang tao. Di ba mo rin natunaw ba? Wala ka. Ihuli sa Holy Spirit. Nakaisok. Amen? Pero kung iihugan ka sa Diyos, mga kaisunan, wakay kahalo sa pagsangyaw, sa pulo, sa Ginoo, mga kaisunan. Okay. Una, sa dihang na nag-born again ka, sa dihang nag-born again, kinahanglan ka magpabaptismo sa Banal na Espiritu. Ikatulong mga kaisunan, being filled with the Holy Spirit. Ano na ka? Puno sa Banal na Espiritu. Okay. Ephesians 5:18 to 20. Diba, may ikat sa Bible, diba? Ikat sa Bible. Nangin kasi yung pinikanan, matong bisa revival night. Kaya pag-abot dito sa meeting, bless ka pa tayo, hila ka pa tayo, reaksyonan, pagkunin mo dito, susunod nga po kasi kung nanay pumatay. Na-bless ka sa ibahan, pagkunin kayo, mamusukulan kayo mo ka dito. You need to feel the Holy Spirit. Isang tawag o nagpatiskuhan ka sa walang Espiritu, mga kaisunan, kinalang ka mapapuno. Matay ka, nasip kayo sa ibahan. Kaya, di mo patungo sa iyong nanay. Di mo patungo sa tatay. Di mo patungo sa iyong buwan niya. Wala, di ba? So, kinalang ka mapuno sa walang Espiritu. Ayaw ka mo pagkahubog. Dapat nga Kristuhan at hindi na mag-inom, di ba? Hindi na mag-inom. Mag-higop lang. Dapat may nagkilaw. Kristuhan, nagkilaw. Nag-imutang kuba.
Basta ilaw naman eh. Oh. Yan, ikaw kung mayroon, higop po naman eh. Yan ang result. Ang mga kastuhan nun, ayaw ka mo magpahubog sa iyo. Kaya na makoy pagpatuyan, kundi magpapulog, hinoon, kamong espiritu. Amen? Born again ka na, na sinabi na din mo ang baptism of the Holy Spirit, pero kay magkay bisyo, magkaysunan, kinahanglan magpapulog ka sa malamang espiritu. Amen. Amen? Wala ba kayo na gusto nga naman, pero Anong sugat? ano, di ba? Verse 18, pag sinultihay ka mo, ang usa-usa sa mga pulong ng mga salmo. Bakit mo nagikuha ang leksyonan? Pag sinultihay ka mo, ang usa-usa sa mga pulong sa salmo. Ang mula sa pagbaba, dili ko mga pulong ng mga yawanon. Amen. Amen? Dili ka tumulong ng mga yawatan. Dili ka tumulong ng mga yawanon, kundi mga pulong Kriston. Sa mga pulong Kriston, mga salmo, mga alawiton na salmo, mga alawiton, o mga awit na espirituhanan. Mawalan mo sa mga eksonan na ayun ang awit kong mga worldly songs. Amen. Diba? Amen. Lagi na awit kang mga worldly songs, kanya ang lyrics na itong mga eksonan, mga pagmamay. Kung nagpapagay mo ganda, nagmamay ka. Mayroon po ka naman mga eksonan o mga pagdahil na ito sa Ginoo. Amen? Awit na espirituhan o mag-aawit o managpanugtog na maganahay sa Ginoo uman sa focus ninyong kasing-kasing. Na yung pagtugtog, na yung mga instrumento, mga eksonan para sa pagdahil diha sa Ginoo mga eksonan. Kini ko tulog kapag mga eksonan, tulog ang levels of anointing. Diha sa kinabuhi sa Kristohanan. Kung sa may atong nadawat, kaya na namunagin ka, nakadawat ka sa Espiritu ni Kristo. Hello? Naghimulan ka. Ikatuha, kinahanglan mo ang nito ka kung baptism of the Holy Spirit. Ani tanong ka na, baptism of the Holy Spirit. Okay. Ikatulo, mga isunod, kinahanglan magpapulog ka sa walang Espiritu. Amen? Kaya kung pulog ka sa walang Espiritu, mga isunod, sultihan ka ikaw. Dili ka mahadlok ang Kristuhan. Dili ka mahadlok ang Kristuhan. Karamihan mo naman, uy, Brad, happy work, lalos pa, happy na ito na tayo. Kung sa mga taong di mahadlok, praise God! Kung hawak ka sa mga tao. Kita daghan mo na iskripo, sipag mo ba? Palayo, sabi ko balaw. Palayo na. Nakeksunan mo kayo sungguh ka. Kaya kung hindi, panamunin mo, mag-hawak ka sa Ginoo, ikaw mahawak. Amen. Una ate. Amen. Amen. O na siya ang atong inugdan sa atong kinabuhi. O ito mag-eksunan, introduction pa ito, dito ito wali. Amen? Amen. Taas ang introduction, murag sa kawalihan. Sundan natin yung wali. Tapos kung sino man. Okay, mga eksunan, ang Ginoo ang bless ka natin na ang Diyos sa sunod ko mag-eksunan agutunan the purpose of anointing. Kung sa Diyos ang purpose o magkita ka na ito tagsatag sa mag-eksunan, tunay na lahat kayong mga hinugdan na kinahanglan na bihugan ka.
Di yun pwede na Kristohano, di yun magpatihog sa Ginoo. Amen. Dahil hindi ka magpatihog sa Ginoo, dili ka iya sa Ginoo. Amen. 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 Mauna siya ang hinungdan ng kaigsunan. So next Sunday, introduction na to na ang Kristohano kinahanglan na dawat yun siya sa dihog sa wala Espiritu. Pinagdumi ang kaigsunan. Ang dihog sa Diyos, pinakamahal. Amen. Ano yung pinakamahal? Amen. Hallelujah. Ano yung kung sa'yo i-offer sa Ginoo at katong miabot ang mga wise men sa pagkakatao ni Jesus. Sa mga ihalan na ito sa ang Jesus. So that's mira, insenso, ulawan. Alright, huwag kang isip ng ulawan din eh, ihong lang eh. Mga isunan, ang Diyos, pinakamahal. Mga isunan. Amen. Una nga, ang Diyos na to, kauhan ang pinakadapat. Amen. Una nga, kitang mga anak mga isunan, maghibalo ka. Kung unsay atong role imong mga anak sa Dios na nagkapigil mata kanunay, nagkalisod mata kanunay, nagka-isud-isud mata kanunay ng sunan, na ang Diyos nilagaran, hayahay makaisa na ako, makaisa. Amen. Hello? Amen. Sa panahon ni Jesus Christ, makaisunan, tapusan rin, sa panahon ni Jesus Christ, ang sapot, ang sinina, nag-isulog ni Jesus Christ. Lahig sa sinina, nag-isulog sa mga apostoles. Lahig sa nag-isulog sa mga ordinaryong tao. Lahig sa nag-isulog sa mga Roman soldier. Nakatulong mo mga kaisunan sa pagkamatay ni Jesus, giribahan ang iyang sinina. Giribahan mo. Kung kinsa nakaampo na mo. Nanuman mga kaisunan, ang sinina ni Jesus Christ, pinakamahal na sapot sa iyang panahon. Amen. Amen. May mga si Jesus, nagkapigil, hindi siya kapigil. Hindi siya kumuli pag-eksunan. Sa iyang panahon, Diyos man siya na nagpakatao, pero mag-eksunan nagsunod siya sa lagda ng mga rules sa papalabot sa Diyos nun. Mga kaisunan, we need the leading of the Holy Spirit. Bakit mo na, inahangin yung nagdihog sa wala ang Espiritu. Aron, mapanayon ka sa paglaban. Kaya ikaw mo umiyak sa paglaban, nagkaroon, wala ka kaparoon ng simba, sunod na mong tuwing wala ka, they are not filled with the Holy Spirit. Wag na siya mapuno sa Banal Espiritu. Hello? Amen. Hallelujah. Inahangin ka mapuno sa Banal Espiritu. Ano ka? Mapadayon ka sa pagkalala sa Diyos. Dito ka na mano ka sa pagkasalanan. Amahan na mo malalagit nun. Daghang salamat na mahal sa iyong pag-bless sa among kinabuhi. Daghang salamat na maayo ka sa among kinabuhi. Lord, tulungan kami sa mga sikretong utang niya sa lahat. Ang kami makapanayon, Lord, sa among pagkalaman natin. Kung na may mga pagsulay, kung na may mga babag, kung na may mga paglutos, kung na may kalisod, apal, Lord, kung kami, hindi ko ganin mo Ginoo. Hindi kami lumiya sa pagsunod kanina. Sa aming salamat na nagpasin mo na Ginoo. Salamat, Lord, sa papaagi sa Biblia na ang tanan na nilibugan sa Old Testament, mga hari o mga paparihan na itong panahon, i-bless na sa Ginoo. Ang tanan na nilibugan sa Diyos, ipanalangin sa Diyos. Amen.
Usagon salamat dito o ginigatawa. Kinigihong Lord. Nanaaman na po Lord. Kung kulang kami sa pagpapuro sa Malang Espiritu, kung pinagigino, ano kami puro sa Malang Espiritu. Praise God. Ay, may grupo niya mga kaisulan. Tama ko. Namin na-away na kinisema. Tulog sa liyo mo. Diba? Tama ko niya mga kaisulan. Tulog sa liyo mo. Dito na siya na tulog sa liyo mo. Nakadamo ko. Tulog sa liyo mo. Sa sinugala ka na. Buhay ka sa liyo mo. Ay, hello. Sa panahon na gamiton mo ako, ikaw lamang ang Diyos, ang ikinahanglan ko. Kung wala ka, wala ngayon ako. Buhay ko sa iyong Panginoon. Sa panahon na gamiton mo ako, ikaw lamang ang Diyos, ang ikinahanglan ko. Kung wala ka, wala ngayon ako. Tungkol sa iyong tungkol sa iyong tungkol sa iyong nagpupusan ko. Buhay ko sa iyong Panginoon. Sa iyong tungkol sa iyong tungkol sa iyong ihong sa Malang Espiritu, i-bless ang among kalimulay. Sa tiyan napuno sa ihong sa Ginoo, i-bless ang kalimulay, nagpalit ko kalimulay, ang mobilad sa iyang kalimulay, na 18 million. Nagpalit siya sa kanan, it is because of the anointing of God. Dito ko nag-isola. Kung matunan na ito series study. Ito ang bihong sa Ginoo. Oral na sunod ito ang malaki ko sa bata. This is part of the life vision. Sa atong pagtawid, sa atong paglakaw, sa atong pagkakalan, bless din ang imong spiritual. I-bless ko ang imong physical. I-bless ang imong financial. I-bless ang imong pagkatao. I-bless ang imong pamilya. I-bless ang imong nasa sa I-bless ka sa imong pagkakasimulan. I-bless ko sa iyong sa Ginoo. Hallelujah. Oh,
Lord, salamat niyo. Ako ka sa tanan na akong pinahaluan. Lagi ko na kami ginihugan sa iyo na po ng Lord, ikinuhan ko rin ang Ginoo. Umal ka na mo ang pag-ibig sa bautismo sa Malang Espiritu. Umal ka kami bautismohan sa Malang Espiritu. Kami magpapulo kanunay sa Espiritu Santo. Dalay ko ka, Lord, sa kanyang puso. Daghang salamat, Lord, sa mga mensahe. Salamat, Lord, sa iyong Espiritu. Dalay ko ka, Panginoon. Pagkanindot yun sa iyong mga pulo. Hindi mo mga pulo ang worship sa lahat sa ang iyong mga pulo. Ayaw sa among kinabuhi, ang iyong mga pulo. Ulang parahan sa among mga din. Kahayag sa among kalagayan. Daghang salamat kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Magpapit ang Panginoon. Ano na mag-exert? Praise God. O karon ato pa sa atong sa moments. Bali ang wala pa makabunod si Sister Angelita, ako, si Sister Tata, si Aling o si Yanyan. Maunalay, wala makabunod. Dengan Kang Aling. Minsan pa itong isa. Si Aling, si... Dili.